captured by your grace. I am in awe of your holiness. I'm surrounded by your love for me, all for me. How mighty is your hand that took me out of miry clay. I'm surrounded by your love for me, all for me. For your love is greater than life. It is more than what my mind can take. Oh, your grace, it is so vast, and I'm surrounded by you. I'm captured by your grace. I am in awe of your holiness. I'm surrounded by your love for me, all for me. How mighty is your hand that took me out of the miry clay. I'm surrounded by your love for me, all for me. For your love is greater than life. It is more than what my mind can take. For your grace, it is so vast, and I'm surrounded by you. Your love is greater. Your love is greater. Your love is greater than life. Your love is greater. Your love is greater. Your love is greater than life. Your love is greater. Your love is greater. Your love is greater than life. Your love is greater. Your love is greater. Your love is greater than life. For your love is greater than life. It is more than what my mind can take. Oh, your grace, it is so vast, and I'm surrounded by your love. It's greater than life. It is more than what my mind can take. For your grace, it is so vast, and I'm surrounded by you. I'm surrounded by you. Praise God. Purihin po ang Panginoon. Good morning, good afternoon, good noon, good evening. Nasaan man po kayong panig ng mundo ngayon at anong oras man po kayo nakaka-attend sa ating pong online service
Gusto ko po kayong batiin ng isang mapagpalang araw po ng linggo, and I hope that you are all doing well. Ano man po ang ating po mga pinagdadaanan ngayon, gaano man po ito katindi, gaano man kahirap, gaano ka-challenging, gusto ko pong sabihin sa inyo at gusto kong isipin din nyo na mas marami pa rin po tayong mga bagay na dapat pong ipagpasalamat sa ating pong Panginoon. This is Pastor Paul Balgos of Amazing Hope Crossover Campus, and today, nasa second installment na po tayo ng ating July series entitled Sacred Space. Pwede po bang i-type natin sa ating comment section, Sacred Space? Experiencing God again and again. Alam po natin, no, na sa sobrang dami po ng ating mga pinagdadaanan o mga nangyayari po sa buhay natin ngayon. I don't know about you, but naniniwala po ako, lahat po tayo, sobrang, yung iba po busy sa atin, sobrang pressure, problema, challenges sa buhay. Minsan, dumadating po sa punto ng ating Christian life na tila baga nawawala na po yung sense of God's nearness o parang ang layo na po ng ating Panginoon. Pero ngayong buwan pong ito, ang gusto po ng Panginoon ay ibalik po natin yung ating pong attention sa Kanya at makabalik po tayo doon sa tinatawag nating sacred space sa Kanya. Sa buong buwan po ng July, sinabi ko po last week, pag-uusapan natin kung paano po itong bawat araw, bawat sulok ng buhay natin, even our schedules, even sa mga ginagawa po natin, ay maging sagradong espasyo ng ating pong Panginoon na kung saan pwede po nating maranasan ng ating pong Panginoon. Now, ang question po na ating sasagutin sa mga sandali pong ito, paano ba makahanap ng kalakasan sa oras ng kahinaan? Maybe some of us, sa kalagitnaan ng taong ito, as we approach, ito pong buwan ng July, next month, August na naman, yung iba po sa atin siguro dumadaan na sa matinding challenges, kaya nakakaramdam ka ng matinding panghihina sa iyong spiritual life. Today, pag-uusapan natin yan. I want you to open your Bibles and join with me sa Psalm 19, verses 12 through 14. I'm gonna read the passage and then mamaya po i-explain ko sa inyo kung anong context. Sabi po ng verse 12, "But who can discern their own errors? Forgive my hidden faults." Verse 13, "Keep your servants also from willful sins. May they not rule over me. Then I will be blameless, innocent of great transgression." Verse 14, "May these words of my mouth and this meditation of my heart be pleasing in your sight, Lord, my rock and my redeemer." Purihin po ang Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang banal at makapangyarihang salita. Mga kapatid, ito pong huling bahagi ng Psalm 19 ay isa pong panalangin ni David. Prayer niya po yan. Panalangin po na kung saan nagpapakita ng pagkaunawa sa kahalagahan ng kabanalan sa harapan po ng ating Panginoon Diyos. At dito po, sa kanya pong sulat na ito, present po ni David sa buong Psalm 19, yung dalawa pong great revelation ng Diyos na pinaglilingkuran po natin. Una po, yung nature o yung general revelation, pinakita yung creation, verses 1 through 6. Pagdating po ng verses 7 hanggang 11, pinakita naman po yung special revelation o yung scripture. Now, kapag ikinukumpara po natin ang ating sarili sa kabanalan ng ating pong Panginoon at sa purity ng ating Panginoon, doon po natin marirealize na kung gaano po tayo makasalanan at mahina. Ito pong verse na 12 hanggang 13 ng Psalm 19, mapapansin po natin na binanggit po ni David yung tatlong klaseng kasalanan. Yung errors, hidden faults, and willful sins. Lahat po tayo ay mayroon po mga nagagawang ganito. Pag sinabi pong error, ito po yung mga kasalanan hindi naman natin namamalayan. Example, yung nakasakit ka ng damdamin ng kapwa mo, yung hindi mo alam. Yung hidden faults naman, ito naman yung mga kasalanan na alam mo, pero tinatago mo. Yung bitterness, yung unforgiveness, yung hidden lust, yung envy, yung tinatawag po nating double life, yung Christian kapag linggo, pero pagdating ng Lunes hanggang Sabado, para kang anak ng demonyo. Yung willful sins, ito naman yung mga kasalanan na sinasadya mo na. Ito yung alam mong mali, pero patuloy ka pa rin sa paggawa nito. As example nito, alam mong maling relationship, pero pinipili mo pa rin. Sinasadya mo yung pagsisinungaling, o yung panlalamang, o yung direktang disobedience o hindi pagsunod sa utos ng ating Panginoon. So makikita po natin dito na despite doon sa sinfulness natin, David turned to God for forgiveness, cleaning, and freedom. At ganun din po tayo ngayon. Hindi ko alam kung ano yung mga bagay na nagpapahina sa'yo,
pero pwede po tayong lumapit sa ating Panginoon. At si David po, kinunclude po niya yung psalm sa ganito pong conviction, na pinapaalala po ng passage na ito that God is so great that He is even able, sapat-sapat po yung kanyang lakas o yung kanyang kapangyarihan para palakasin po tayo sa gitna po ng mga struggles natin. That is why today, samahan niyo po ako sa ating pong pag-uusapan entitled Strength in the Midst of Struggles. Pwede po bang i-type natin sa ating comment section, struggles. I don't know kung saan po kayo nanghihina ngayon, saan po kayo nakadapa ngayon, saan kayo nakalubog ngayon. Pero ang malaking katanungan na sasagutin po natin sa umaga, tanghali, hapon, depende anong oras po kayo nakaka-attend. Paano makahanap ng kalakasan sa oras ng kahinaan? Number 1, verse 12. But who can discern their own errors? Forgive my hidden faults. Number 1, paano makahanap ng kalakasan sa oras ng struggles, sa oras ng kahinaan, sa oras ng pagkakadapa ako sa kasalanan o discouragement o problema? Number 1, admit your mistakes. Come on, everybody, type that in the chat. Admit your mistakes. Unang step, paano? Kinakailangan aminin mo na ikaw ay may kahinaan. Why? Bakit kinakailangan po? Because you have a tendency to ignore it. Kapag hindi po natin inamin na tayo po ay may kahinaan, iba binabaliwala po natin ito. I want you to know that every person has a tendency to overlook his own mistake. Lahat po tayo may tinatawag pong blind spots. May mga pagkakamali tayo na hindi po natin agad nakikita o minsan ayaw po talaga natin itong pangsinin. Why? Kasi part po ito ng ating tinatawag na fallen nature. Natural po sa tao yung mag-self-justifying. Yung minsan sa halip na aminin agad natin yung ating mga pagkakamali, dinadahilan natin ito at nagdadahilan tayo at binabaliwala natin ito kung minsan nagtuturo pa tayo ng ating pagkakamali. Now, isa pa, hindi natin laging nakikita yung sarili nating puso. Kaya po importante yung guidance ni Holy Spirit through reading of His Word. And isa pa, napaka-importante po matutunan natin that pride, our pride, blinds us from correction. Alam po natin kapag marami pong mga tao, kapag mataas po yung ating pride, ang hirap natin tanggapin yung ating pong pagkakamali. Ayaw natin mapagsabihan, ayaw natin ma-rebuke, pero listen to this very carefully. I want you to know that correction is part of God's love and sanctification process. Pangalawa, you have a tendency to hide it. Bakit kinakailangan po nating aminin? Because may tendency po na itago po natin ito. Sabi ng verse 12b, forgive my hidden faults, yung mga tagong kasalanan. Now, when you ignore it or hide it, hindi mo po ito ma-overcome. Hanggang tinatago mo ang iyong kahinaan, hanggang tinatago mo ang mga secret sin na yan, hindi mo po ito ma-overcome. Pababagsakin ng isang kasalanan na hinahayaan mo lang. O pababagsakin ka ng isang kasalanan na hinahayaan mo lang. Sabi po ng verse 12 sa ERV, people cannot see their own mistakes. So don't let me commit secret sin. Lahat po tayo, mga kapatid, ay meron pong natural tendency na kung saan itago po yung ating pong pagkakamali. Sabi ko nga po kanina, part po yan ng ating pong fallen nature. Wala na pong iba tayong pagbibigyan ng pagkukuha na ng reference o example. Siyempre, ang ultimate example natin, nakita natin yung ating ninuno na si Adam and Eve. Noong nagkasala sila sa Garden of Eden, hindi nga sila agad lumapit kay Lord para humingi ng tawad, para umamin. Anong ginawa nila? Nagtago. Pakitype nga sa comment section, nagtago. At ano pa ginawa nila? Gumawa sila ng solusyon sa sarili nilang ginawang problema. Ano ginawa nila? Tinakpan nila ang sarili nila ng dahon at nagtago po sila sa presensya ng Diyos. Ganon din po tayo kung minsan kapag meron po tayong nagagawang mali, minsan ang instinct talaga natin, ang instinct natin is itago yung ating mga pagkakamali, magpalusot at itago sa ibang tao at kahit kay Lord. But I want you to listen to this very carefully. The reality is, we cannot hide from God. We cannot even run from the Lord. Kahit tumakbo ka, hindi ka makakalayo. Bakit? Kasi God is everywhere. Gusto natin, bakit pa natin ito tinatago? Because gusto po kasi natin mag-maintain ng image. Minsan naiisip natin, ayoko malaman ng iba kasi mawawala yung respeto nila, ang taas pa naman ang tingin nila sa atin. Kaya we choose to suppress the truth and pretend that everything is okay. Pero deep inside of us, meron po tayong guilt.
Gusto ko pong sabihin sa inyo that hanggat tinatago po natin yung ating mga pinagdadaanan, yung ating pong mga struggles, hiding our mistakes, listen to this very carefully, hiding our mistakes delays healing. Kapatid, pwede mong lokohin ng ibang tao pero hindi mo kayang lokohin ang ating Panginoon. At habang tinatago mo ang iyong kasalanan, hindi tayo makakaranas ng tunay na kalayaan. Para kang, alam mo yun, parang sugat na tinakpan mo lang ng band-aid pero hindi nililinis, kaya lalo pong lumalala. Now, listen to this. Hidden sin is stealing your fire. Yung hidden sin na yan, ninanakaw niyan yung passion mo sa ating Panginoon. Kaya kapatid, hindi mo kailangan magtago. Let me encourage you. Hindi mo po kinakailangan magtago. Si Lord ay hindi po naghahanap si Lord ng perfect. Ang hinahanap niya yung isang taong honest, yung isang taong tapat, yung willing lumapit sa Kanya at umamin na, Lord, nagkamali po ako. Lord, nanghihina po ako. Lord, sumablay po ako. Lumapit ka sa Panginoon. Hindi Kanya paparusahan, kundi gusto Kanyang patawarin, palayain at ibalik ang kapayapaan sa iyong puso. Pwede po bang palakpakan natin ang ating Panginoon? Praise be to God. No? Napakaganda nito. Paano makahanap ng kalakasan sa oras ng kahinaan? Admit your mistakes. Or admit your weakness. Sabihin mo nga sa comment section, aminin mo na. Admit your weakness. Pangalawa po, sabi po ng verse 13, and keep me from deliberate wrongs. Help me to stop doing them. Sabi po ng verse 13b, only then I can be free of guilt and innocent of some great crime. Point number 1, paano po tayo makahanap ng kalakasan sa oras po ng ating kahinaan? Admit your weakness. Pangalawa po, ask for help. Pwede bang i-type natin sa comment section? Ask for help. Paano makakahanap ng kalakasan sa oras ng aking kahinaan, sa aking struggle ngayon? Humingi ka kasi ng tulong. At paano tayo makakahingi ng tulong? First, you need to realize, you need to accept your limitation. Dapat mong tanggapin na meron kang limitasyon. Hindi ka superhero, hindi ka Diyos, hindi ka si Jesus. Yes, our goal is to be like Christ, but we are not Christ. Ang problema lang ay umaamin ka ng problema pero wala ka namang ginagawa para maayos ito. Hindi lang dapat umamin. That's right, don't get me wrong. Tama pong umamin, pero kinakailangan meron ka rin gagawin para maayos ito. Kailangan po natin tanggapin na tayo ay merong limitasyon. Hindi lang physically, hindi lang emotionally, hindi lang mentally, even spiritually. Kaya po sabi ni David sa verse 12, patanong niya sinabi, but who can discern their errors? Sino nga ang makakaalam ng kanilang mali? Ibig sabihin, hindi natin kayang makita lahat ng mali sa sarili po natin. Kagaya ng sinabi ko kanina, meron po tayong mga blind spots, meron po tayong mga ugali, salita, o mga desisyon na akala po natin tama. But sa standard po ng ating Panginoon, it is already an error. Tanggapin natin na kinakailangan po natin ng ating Panginoon araw-araw. Minsan nga po may narinig ako na nakapagsabi that humble people ask for help. Ang mga tao pong nagpapakumbaba, humihingi po sila ng tulong. Ngunit ang mga tao nagmamataas, hindi po hinihingi ng tulong. Kaya ko to, ako lang mag-isa, kakampi ko lang sarili ko. Ulitin ko po, ang tunay na nagpapakumbaba, marunong humingi ng tulong. Kapatid, gusto ko sabihin sa iyo na kapag humihingi ka ng tulong, hindi po ito sign ng kahinaan. Ito po ay sign ng nagmamature ka na sa iyong faith. Ito po ay sign na nagpapakumbaba ka. Ang taong humble, alam ang hangganan niya. Ulitin ko po, ang taong humble, alam ang hangganan niya. Hindi siya nagmamagaling. Hindi siya nagkukunwaring, kaya ko lahat. Ang isang taong humble, umaamin at humihingi ng tulong, hindi ko kayang mag-isa. Kaya sa buhay po natin, mga minamahal po kapatid, may mga laban na hindi po sapat ang talino. May mga laban po tayo na hindi sapat ang sipag lang o experience. Kaya mahalaga po yung humility natin sa ating puso na sabihin, please Lord, help me. Una po, ask for help, di ba? Accept your limitation. Pangalawa, acknowledge that there is a solution. You need to acknowledge na meron pong solusyon. Sabi po ng verse 13b, only then can I be free of guilt and innocent of some great crime. Kapatid, sabi po ng Cesar Chavez,
You are never strong enough that you don't need help. At ang sabi po ng Psalm 19:13, napakaganda po nito sa ERV, don't let me do what I know is wrong. Lord, wag mo pong hayaan na gawin ko yung alam kong mali. Isa sa mga bagay na nagagawa po nating mali sa ating pong Christian life ay ang hindi po paghingi ng tulong. May kasabihan po tayo, binanggit ko rin yan last week, that no man is an island. Ulitin ko po, isa sa mga pagkakamali po nating mga Christian ay hindi po humihingi ng tulong, especially when we need it the most. Ikaw ba ay may pinagdadaanan ngayon financially? Ask for help. Ikaw ay may pinagdadaanan ngayon emotionally? Ask for help. Ikaw ay may pinagdadaanan sa iyong relationship? Meron kayong conflict mag-asawa, may conflict kayo sa life group, may conflict kayo mag-girlfriend-boyfriend, may conflict kayo sa family. Ask for help. Kasi may mga panahon na yes, lalabang ka mag-isa pero hindi ka tatagal mag-isa. We are created by God as a social being na kung saan meron po tayong community. Ang isang tao po na humihingi ng tulong, masasabi ko na malakas na ito. Why? Kasi na-overcome niya na yung kanyang pride. Ang isang taong prideful, yan yung spiritually mahina pa kasi hindi niya kayang i-overcome yung kanyang pride. Paano po mahanap o makahanap ng kalakasan sa oras ng kahinaan? Pangalawa po, we need to ask for help. Kaya ngayon, tanungin kita, sino yung mga tao ngayon na inire-reveal ni Lord sa isipan mo na kinakailangan mong lapitan? Perhaps it is your pastor, perhaps it is your life group leader. Sabi mo lang, ate, kuya, pastor, I need your help. Naalala ko, merong isang tao na lumapit sa akin na somehow napalayo siya sa ating Panginoon. Ang dami niyang sinabi, and I really appreciate that. I appreciate his humility. Pero isa lang yung tumama sa akin doon na matindi, I need your help. At isang pagpapakita po yun ng puso na napalayo sa Diyos, ng hina may struggle, pero handa po magpakumbaba at humingi po ng tulong. Una sa Diyos, pangalawa sa God-given authority sa kanyang spiritual life. Kaya mga kapatid, huwag po tayong mahiya na lumapit po. Kasi ang tunay po na nahihiya, lumalapit at nagpapakumbaba. Lumapit ka sa Panginoon kasi handa ang Panginoon na tulungan ka sa anumang pinagdadaanan mong problema sa buhay ngayon. Pwede po bang palakpakan natin ang ating Panginoon? Are we learning right now? Are we being transformed right now by the Word of God? Kung nabibless ka ngayon, i-type mo nga sa comment section, I am blessed so far so good. Pangatlo po, point number 3, sabi po ng verse 14 sa NIV, may these words of my mouth and this meditation of my heart be pleasing in your sight. Sabi ng Bible, Lord, my rock and my redeemer. Paano po tayo makakahanap ng kalakasan sa oras ng kahinaan? Pangatlo po, always please God. Come on, type that in the chat. Always please God. Lagi mong i-please ang ating Panginoon. In short, lagi mong pangitiin ang ating Panginoon. Sa mga panahon na ikaw ay nanghihina, sa mga panahon na ikaw ay may pinagdadaanan sa school, may pinagdadaanan sa iyong finances, tanungin kita, are you still pleasing God? Yung iba kasi sa atin, salamat sa Diyos, napiplease ko si Lord. Bakit? Kasi may bago akong mga blessing. May mga bagong pumasok na pera, merong bago akong kampanya, meron akong bagong girlfriend. Blessed na blessed tayo. Ang sarap i-please ni Lord kasi pinagpala tayo. Pero kapag dumadaan ka sa matinding pagsubok at panghihina, napi-please mo pa rin ba si Lord? Isa sa mga great challenge sa atin mga Christian, hindi yung tumanggap ka ng pagpapala, kundi sa mga panahon na hindi mo nare-receive ang yung pagpapala pero pinapangiti mo pa rin ang ating Panginoon. Alam mo, kapag yan ang attitude mo, yung sa kabila ng aking mga pinagdadaanan, pastor, na problema, napapangiti ko pa rin si Lord. Tandaan mo, you are maturing in your faith and you are finding strength in the middle of your weaknesses, in the middle of your circumstances. Gusto ko sabihin sa inyo, paano ko mapiplease si God? Yan. Paano ko lagi mapiplease si God? Number 1, please God through your talks. Pakitype na sa comment section, talk. Sabi sa verse 14 sa ERV, may my words, nawa ang aking mga salita, be pleasing. Sa ibang version nga, may my words be acceptable
Katanggap-tanggap. Ang tanong yung salita mo ba, yung mga lumalabas ba sa bibig mo lately, katanggap-tanggap ba kay Lord? Yan. Yan ang malaking katanungan na sasagutin mo ngayon. Isa sa mga sasagutin mo. Yung mga lumalabas ba sa social media post mo ngayon, sa my day mo, yung mga lumalabas ba sa salita mo, pagkausap mo yung nanay mo, pagkausap mo yung boss mo, pagkausap mo yung asawa mo, pleasing ba kay Lord? Pakinggan mo itong maigi. Bantayan mo ang lumalabas na salita sa iyong bibig. Ulitin ko po, kinakailangan po natin bilang mga Christian, please, as your pastor, I plead you, bantayan po natin yung mga lumalabas na salita sa ating po mga bibig. Why? Kasi yung lumalabas sa iyong mga bibig, kaya kanyang palakasin, pakinggan maigi, o kaya kanyang pabagsakin. Listen to this very carefully. Pleasing God is not just about what we do, but also about what we say. Ang pagpiplease kay Lord, hindi lang yung patungkol sa ginagawa natin, kundi patungkol din sa mga sinasabi natin. So whether ikaw ay nasa conversation with your friends, sa mga group chat natin, sa mga meeting natin, kapag ka ikaw ay nagjo-joke, sa mga post mo sa online, remember the words are, pakinggan nyo ito maigi, remember that your words are spiritual offerings. Ulitin ko po, ano man ang ginagawa mo, paano ka magsalita sa mga conversation, sa mga meeting, sa social media, sa kausap mo, tandaan mo na ang iyong mga salita ay spiritual offering mo yan kay Lord. Kaya po gusto kong sabihin sa inyo, let every word be a sweet sound in God's ears. Di ba nakakita ka na ng mga bungangera? Teka lang, ang sakit sa tenga ng bibig mo. Iba nga, gamit natin bunganga eh. Sakit sa tenga, hindi pleasing sa ears. Pero nakakita ka na ng parang, hi, kamusta po kayo? Alam mo, grabe, ang lambing. Pleasing sound in my ears. Sweet sound. Ganon din po pagdating sa ating Panginoon. Ang mga salita bang lumalabas sa atin ay nakakalugod ba kay Lord? Yan. O yung pagkaharap mo si Pastor, Pastor, purihin po ang Diyos, purihin ang Panginoon. Pero kapag kakasama mo na yung mga tropa mo, yung mga kumare mo, hala, sige, putak ng putak ang bibig natin. You see? Bilang mga Christian, bantayan po natin sapagkat ang salita na nilalabas po natin sa mga bibig ay nanggagaling po sa ating puso. At kung ano man ang sinasabi natin sa ating mga bibig, spiritual offering natin yan kay Lord. Ang tanong, pleasing ba kay Lord yung ino-offer mo? Pangalawa, paano ko mapiplease si Lord? Una, please God through your talks. Ito maganda. Please God through your thoughts. Dalawang T. Una, talks. Salita. Yung thoughts, ito matindi. Yung talks, naririnig. Ang delikado yung thoughts, hindi. Sabi ng Bible, may these words of my mouth and this meditation of my heart be pleasing in your sight. Lord, my rock and my redeemer. Kapatid, importante yung mga bagay na iniisip mo ngayon. Gusto kong sabihin sa'yo na every time na sumasamba ka, Lord, aawit ako, mag-worship ako, wala namang masama doon. But I want you to realize and I want you to understand that true worship doesn't start on stage or during worship or during prayer. Pakinggan nyo maigi. It starts in your thought life. Type nga po natin sa comment section, thought life. Ang pagpiplease po sa ating Panginoon is not about external factors. Yung pagtataas ng kamay, wala pong masama doon. Yung pagbibigay, wala pong masama doon. Yung pag-share, that's good. Pero about din po ito sa ating pong internal devotion. Kamusta ang thought life mo? Hindi lang nakikita at naririnig ni Lord. Pakinggan maigi. Hindi lang naririnig ni Lord yung mga salita mo. Nakikita niya rin yung mga naiisip mo. Kapatid, gusto ko sabihin sa iyo na hindi lang yung mga sinasabi natin na mahalaga sa Diyos, pati rin yung laman ng puso't isipan natin. Minsan, tahimik tayo sa labas, pero ang pag-iisip natin, pa-smile-smile lang, pero puro worry na pala. Yung pangiti-ngiti ka lang, pa-cute-cute ka lang, pero puro pride na pala. Parang gusto mong matay. Yung minsan, pangiti-ngiti ka lang, pero grabe na yung pangbabash mo sa ba naman tong ang init naman dito. Yung
pakit-kit ka lang, parang ang bait-bait mo, pero lustful thought na pala yung pumapasok, yung umaandar sa isipan mo, o puro na love bitterness, yung, hi, pasmal-smal ka, pero sa isip mo, galit na galit ako sa'yo. Ask yourself right now, if God, listen to this, tanungin kita ngayon, if God were to scan your thoughts today, would He smile? Or would He be saddened? Kung hindi naman, alam kong kaya ni Lord, sakali lang ngayon, tatanungin kita, as this mo, habang ATM, kung sakaling i-scan ni Lord ang isipan mo, ano ang makikita niya? Mapapangiti mo ba si Lord? O malulungkot si Lord at maiinis sa mga sinasabi mo? Bakit ko sinasabi po ito? Because what you think, you eventually speak and do. Kung ano yung iniisip mo, later on, iniisip mo lang yan. Isip-isip lang. Pero later on, yan ang sasabihin mo at gagawin mo. Ang meditation ng heart, ang pinanggagalingan ng salita at kilos natin. Kaya bantayan mo, iniisip mo. Kaya tignan mo, sabi ni David, hindi lang siya humihiling ng tamang salita. Alam mo, hinihiling niya rin, nagpipray siya kay Lord. Lord, hinihiling ko rin po sa inyo ang malinis na inner life. Kaya po sabi sa Bible, sa Proverbs chapter 4, verse 23, above all else, guard your heart. For everything you do flows from it. Bakit to nakapatay? Yun kasi nilalaman ng puso't isip. Bakit nakapagsalita ng salita parang selos na selos? Kasi yung puso't isip niya seloso. Bakit nakapagmura? Nakapagmura ba siya? Sa bibig lang? Hindi. Sa isip, nakmumura na yan. Bakit niya sinaktan ng salita? Ba't niya sinuntok? Physical lang ba to? Tsaka verbal, hindi. Sa thought life niya, sinasaktan niya na yung tao. Kaya kapatid, kung gusto mong baguhin ang pananalita mo, kung gusto mong baguhin ang behavior mo, kung gusto mong baguhin ang response mo, simulan mong baguhin ang isip mo. Paano, Pastor? You need to align your meditations with God's truth. Pakitype nga po sa comment section. Come on, help me preach well. Type nyo po sa comment section, meditations. If I am going to ask you right now, ano mini-meditate mo ngayon? Habang nagsasalita si Pastor, habang naglalaba ka, habang kumakain ka, habang nakikinig ka, ano meditation mo? Problema, pride, anger, unforgiveness, yung taong nakasakit sa'yo, kung paano mo gagantihan? Ano meditation mo ngayon? Yung pag-self-pity mo? Ano meditation mo ngayon? Yung takot mo? Kaya ganyan ang lumalabas sa bibig mo, hindi ko kaya, wala akong kwenta, hindi ako makakausad. Kasi sa isip mo pa lang, yun na ang iniisip mo. Kaya bago mo pa lang sabihin at gawin, bago pa lakaran ng paa mo na hindi mo kaya, naisip mo na. Kaya bantayan mo ang iyong thought life. Why? Kasi kaya kang pabagsakin, pakinggan nyo maigi ito, kaya kang pabagsakin o palakasin ng iyong mga iniisip. Kaya bantayan mo ang isipan mo. I-please mo si Lord sa isip, sa salita, i-please mo si Lord sa iyong gawa. Sabi po ng verse 14, may my spoken words, ang ganda ng rendition ng PLB, and unspoken thoughts, hindi mo sinasabi pero naiisip mo. Pero sabi ni David, nawa yung salita ko, tsaka yung naiisip ko, be pleasing even to you. Listen, as Christians, our ultimate goal sa ating pananalita at sa ating isipan ay i-please si Lord, ang ating rock at ang ating Redeemer. Paano po makakahanap ng kalakasan sa oras ng kahinaan, sa oras na matinding struggle na pinagdadaanan ko? Admit your weakness. Aminin mo na meron kang kahinaan. Ask for help. Humingi ka po ng tulong. And pangatlo, always please God. Paano po ipiplease si God? Sa pamamagitan ng iyong salita at sa pamamagitan ng iyong naiisip. Sabi po kanina sa verse 12 and 13, meron pong binanggit na errors, hidden faults. Errors, hindi mo napapansin, mali ka pala. Yung hidden faults, alam mong mali pero sinasarili mo. Yung willful sins, ito yung alam mong mali pero ginagawa mo ng tuloy-tuloy. Alam mo, ito pong tatlong part na ito is part po ng tinatawag nating great transgression. Lahat po tayo merong tendency nag-commit niyan, nagko-commit at makakapag-commit. Sobrang bigat po ng kalaban ng mga ito. Sobrang bigat na kalaban ng kasalanan.
Ayan ang pinakamatinding kalaban po natin. Ang kalaban po natin ngayon hindi matinding kahirapan, hindi matinding kahalayan, hindi matinding gera, hindi. Ang pinakamatinding kalaban po ng tao, kasalanan. Kaya nga po doon yun yung dahilan bakit pumunta po naparito si Jesus sa mundo para tubusin po tayo. Kaya lang sabi po ng verse 14, Lord, you are my rock, the one who rescues me. Sabi ng ERV. Mga kapatid, marami na pong pinabagsak na buhay. Marami na pong pinabagsak na pamilya. Marami na pong pinabagsak na kumpanya, na estudyante, na magulang. Marami na pong sinirang buhay. Marami na pong sinirang pagkatao ang kasalanan. Kaya po, kung ikaw ngayon ay dumadana sa matinding struggle sa kasalanan, sa mga weaknesses mo, sa mga secret sin mo, sa mga faults, mga mistakes mo, mga secret faults, mga errors, pwede pong lumapit sa ating Panginoon. Mga kapatid, gusto ko po sabihin sa inyo as I end, sa totoo lang, darating po talaga tayo sa oras ng kahinaan. Lahat po tayo may tendency manghina. Cellphone nga nanghihina eh. Cellphone nga nalulubat eh. Laptop nga nalulubat eh. Spiritual life mo pa kaya? Yung tipong wala ka nang masabihan sa dami ng bigat na yung dinadala sa yung puso, sa yung isipan. Yung parang wala ka nang lakas, hinang-hina ka na. Yung parang wala nang pag-asa. Pero gusto ko sabihin sa'yo, as I end, hindi diyan natatapos ang kwento mo. Praise be to God kasi nakakapakinig ka ngayon. May paraan para makahanap ka po ng kalakasan sa gitna ng iyong kahinaan na pinagdadaanan. At sa Diyos mo lamang po makikita iyon. Pwede po bang manalangin tayo? Lord, maraming salamat po sa pagkakataon pong ito. Lord, sinabi niyo po sa inyong salita na mayroong paraan at sa inyo lamang po ito matatagpuan. Kapatid, kailangan mo lang aminin na meron kang kahinaan. Hindi mo kailangan magpanggap na okay ka lagi. Hindi mo kailangan itago yung sugat na iniinda mo ngayon. Kasi kapatid, sa sandaling aminin mong mahina ka, doon mo mararanasan ang pagkilos o paggalaw ng Diyos sa buhay mo. Kaya kapatid, aminin mo ang kahinaan mo. Isa pa, matuto kang humingi ng tulong. Kapatid, hindi ka nilikha ng Diyos na mag-isa lang na lumaban. May Diyos ka na handang tumulong sa'yo. May mga tao na tumutulong sa'yo na pinadala ng Diyos. Huwag mo silang i-reject. Huwag mo silang i-block. Huwag mo silang i-restrict. May mga taong lalapit sa'yo para samahan ka. Yes, may mga taong nakasakit sa'yo. May mga taong nang manliit sa'yo. May mga taong nag-abandon sa'yo. Pero may mga tao rin na ilalapit si Lord sa'yo. Nasasamahan ka. Humingi ka ng tulong, kapatid. Hindi ka pabigat. Kapatid ka. Anak ka ng Diyos. Sa gitna ng kahinaan mo ngayon, pwede mo pa rin ma-please si Lord. Sa isip mo, sa sinasabi mo, Lord, kahit po nanghihina yung taong ito na akin po ipinapanalangin ngayon, ang dalangin ko, Panginoon Diyos, ay malugod ka niya sa kanyang iniisip at sa kanyang mga sinasabi. Kapatid, gusto ko sabihin sa'yo na ang pusong tapat at nagpapakumbaba, yan ang hinahanap ni Lord. Kaya kung pagod ka na, kung parang bibigay ka na, lumapit ka lang sa Diyos. Sabihin mo lang, Lord, mahina po ako. Pero naniniwala ako na sapat ka sa buhay ko. Lord, naniniwala ako na sa pamamagitan ng iyong presensya, makikita ko ang tunay na lakas na hindi po galing sa akin, kundi galing sa iyo. Kaya po, Panginoon Diyos, mananatili po kami sa inyo. I pray for salvation. If you are listening to this message for the first time, and gusto mo magkaroon ka ng personal relationship kay Jesus, kapatid, God loves you. God created you. The problem is this. We have sinned and fall short of the glory of God. Makasalanan ka, makasalanan ako, at walang taong makasalanan na papasok sa langit. Even our good works ay basura po sa harapan ng Diyos. Ang tanging good work lang na tinatanggap ng Ama sa langit ay yung trabahong ginawa ni Jesus Christ
sa krus ng Kalbaryo. Kapatid, kung mananampalataya ka ngayon kay Jesus for your salvation, not your good works, not your religion, kung mananampalataya ka ngayon kay Jesus for your salvation, doon sa kanyang ginawa sa krus, you will experience peace. You will experience salvation. You will experience joy na hindi mo pa nararanasan sa talang buhay mo. Kung ikaw ang tinutukoy na mensaheng ito, sabihin mo lang, Father, I admit that I'm a sinner. I admit that I cannot save myself. I admit that only you, Jesus, can save me from this struggle, from this sin, from the judgment, from going to hell. That's why I put my faith in you. I repent of my sins, and I put my faith in your finished work, Jesus, on the cross. And starting today, I am confessing right now, at this moment, at this time, I am confessing that you are my Lord and Savior. And starting today, bilang sign ng aking kaligtasan at pagpapatawad mo sa akin, Lord, susunod po ako sa inyo. Kahit mahirap, Panginoon, susunod ako sa inyo. Mga kapatid, kung ikaw naman ay matagal na namin kasama sa aming online service at meron kang matinding pinagdadaanan, I pray for healing, I pray for restoration, I pray for reconciliation, I pray for strength sa gitna ng matindi mong challenge na pinagdadaanan. Naniniwala ako na ang ating Panginoon ay tapat hanggang ngayon. Tapat siya kahapon, tapat siya ngayon, at magiging tapat siya bukas hanggang sa mga susunod pang panahon. Kaya ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, cheer up. Humingi ka ng tulong. Naman ang pinagdadaanan mo ngayon, aminin mo yung mga weaknesses, humingi ka ng tulong at lagi mong i-please ang ating Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon Diyos. Binabalik po namin sa iyo lahat ng papuri, parangal, pagsamba sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen and Amen. Purihin po ang Panginoon. Kung ikaw po ay na-bless ngayon sa ating second installment na ating brand new series for the month of July entitled Sacred Space, mag-type ka po ng I am blessed. God bless you. This is Pastor Paul Balgos of Amazing of Crossover Campus. See you again next week for the third installment of our July series. Pagpalain po kayo ng Panginoon.